Mga kapuso, naging laman ng ilang social networking sites ang video mula sa aktres na si Jackie Forster. Laman nito ang mga larawan ng kanyang mga anak sa dati niyang asawang si Benji Paras at ipinapahiwatig niya na sana'y muli niyang makapiling ang mga ito. Sa ganitong sitwasyon, ano nga ba ang maternal rights ng isang inang tulad ni Jackie? Alamin natin yan kasama ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa'yo, Rhea. At I'm sure medyo naaantig ang damdamin Two boys din siya, ha? Sitwasyon, di ba? Yes, so masakit pa rin sa ina kahit na anong sabihin mo, di ba? Yes. Ano ba ang sinasabi ng batas, Attorney, pagdating sa child custody? Well, of course, sa ilalim ng mga batas natin, to a certain extent, kinikilala nga na ang nanay ang dapat na mag-alaga sa kanyang anak, lalo na kung ang bata ay less than 7 years of age. Kaya as a general rule, kung ang bata ay less than 7 years old, ang custody ng isang bata talagang binibigay sa nanay. Sabi nga ng batas, unless there are compelling reasons, no child shall be separated from his or her mother. Pero tandaan po natin, general rule lamang ito. Pero nga sinasabi kung merong compelling reasons tulad ng neglect, abandonment, immorality, habitual drunkenness, drug addiction, maltreatment of the child, or insanity, or meron siyang communicable illness, ito ang mga iniisip ng batas na mga sitwasyon na maaaring mawalay talaga ang mga bata sa kanilang ina. Pero dapat kasi nating isipin na talagang sinasang-alang-alang talaga ang well-being at best interest ng bata. In the end, yun naman talaga ang interest. Para naman sa mga bata o anak na higit sa 7 taong gulang ang edad, Attorney, may pagkakataon bang mawala ng karapatan sa kanila ang kanilang ina? Actually, it's very rare na mawawala ng kahit na merong mga dahilan. Usually very rare na kahit visitation rights wala. Okay, so siguro may kaso nakabinbid sa korte, unang-una ang judge ang magde-decide tungkol rito. Pero posible din na for certain reasons na yung custody na ibigay sa bata. And I think ito ang sinasabi ni Benji Paras na sa kanya binigay actually ang custody ng mga bata. Pero very rare na walang visitation rights yung nanay unless nga may communicable disease or sobrang nakakahawa. So usually, di ba, narinig natin yung mga supervised visitation. Usually, dapat may ganon. Yes. Pero nga, kung ang bata more than 7 years old, medyo nag-iiba yung consideration ng korte. Halimbawa, kung yung bata mismo nagsabing ayoko makita or ayokong mapunta sa nanay, i-consider din ng court yun. Okay? So, pinagbibigyan naman talaga yung nanay kahit na merong mga dahilan na hindi sa kanya mapunta ang custody ng bata. So, sa kasong to, tulad nga ng sinasabi natin, posible na yung mga bata na talagang nanindigan na ayaw nilang makipagkita. Kasi kung yung tatay lamang ang ayaw magpakita sa mga bata, dun sa kanilang nanay, actually pwede kang dumulog sa korte para sabihin na may karapatan ako, yung tatay ang pumipigil. Pero pag bata na ang nagsabi... Pero pag bata na yung nagsabing ayoko, pwede rin yun din, even if you brought that to court, sasabihin ng korte, malamang kakausapin nung judge yung bata or kukuha ng child psychologist to determine ano ba talaga nangyayari. Yes. At tandaan natin, best interest pa rin ng bata kung ang feeling ng korte, feeling ng psychologist, talagang makakasama sa bata. Hindi ba naman kasi pwedeng pilitin kung talagang ayaw? Yeah. So overall, lalo na ngayon, I think, mga ano na yan teenagers na yung mga bata involved. And kung ayaw talaga, hindi mo naman pwede pilitin yung mga bata. Talagang papanoorin mo na lang lumaki sila nang malayo ka. Nasa sidelines. Sa ating masakit mga nanay. yun, diba? Hindi natin matansya yung pakiramdam ng gano'n. Yes, yes. Yung sariling anak mo ayaw kang naintindihan makita. natin yung feeling niya, pero I'm sure hard. kailangan din natin intindihin. May pinanggagalingan din yung mga bata. Alright, maraming salamat, Attorney Gabby Concepcion. And we just hope it works out well in the end, no? For everyone concerned. Alright, mga kapuso, Attorney Gabby Concepcion.